Punta tayo sa hydroelectric power plant naman this time. So for the hydroelectric power plant, it is a facility at which electric energy is produced by the hydroelectric generators. So may mga involved yan. So meron tayong mga hydraulic turbine and other parts doon sa ating hydroelectric power plant, kung saan ang pinaka-energy or the power ay nanggagaling sa water. Kaya nga tinawag na hydro. So ito yung ating general layout. So binigay natin dito yung dalawang general layout depende sa klase ng hydraulic turbine na gagamitin. Ay nasa kaliwa natin, ang hydraulic turbine nito is reaction. Sa kanan naman, ang hydraulic turbine natin dyan ay ang impulse turbine. Okay, so bigyan lang natin pa ng mga detalye kung ano meron dito sa ating layout. So first, eto nga portion na to, nandyan yung tinatawag nating reservoir. So by definition, it stores the water coming from the upper river or the waterfalls. So ayan yung ating reservoir. Ayan yung tubig. Then, ang term naman natin sa tubig na yan ay tinatawag na headwater. Yan yung tubig sa reservoir nga. Then at the same time, para ma-store yan, kaya kailanganin natin yung dam. Dam is the concrete structure that encloses the reservoir. Ito, yung structure na yan. And syempre, para makastore natin yung tubig. Tuloy tayo. Itong portion naman na ito, yung may parang butas, okay? Yan ay tinatawag na spillway. Okay, pag sabing spillway, it is a weir in the reservoir which discharges the excess water. Okay, kung saan yung head ng plant natin ay ma-maintain. Kasi once na sumobra yan, tumaas yan, kunwari wala tayong spillway, okay, mag-iiba yung magiging flow natin. So, mag-vary yung ating speed doon sa turbine. So, syempre, possible doon, lumit yung lifespan ng mga equipment natin. So, kaya kailangan natin i-maintain yan. Next, etong nasa baba naman, etong portion na to, yan yung nasa baba ng reservoir. Okay, meron dyan tayong tinatawag na silt sluice. Okay, it is a chamber which collects the mud and through which the mud is discharged. Since hindi naman fresh water yung nasa reservoir natin, mayroong mga contamination or may mga particles. So pag yan bumuo, hindi natin yan maalis. May liliit naman yung amount ng tubig natin. And then possible, hindi na dumalo yung tubig. Yun yung ganap ng silt sluice. Next, etong part naman na yan, etong nakikita nating parang dark na linya dyan, yan ay tinatawag na trash rack. Kaya yan yung device or screen which prevents the leaves, branches, and other water contaminants to enter into the penstock. So, kailangan natin, syempre, medyo naka-filter na. Okay? So, yan yung parang pang-filter natin. And at the same time, para din dumalo yung tubig, kailangan natin ng valve. It is a device that opens or closes the entrance of the water into the penstock. So, kung ayaw mo na may tubig na dumaloy, close the valve. Ganun lang. Next, yung part naman na ito, yung para nakausle, no? Yan ay tinatawag na surge chamber. Okay, yan yung standpipe connected doon sa atmosphere. Ito, open yan sa atmosphere and naka-attach sa penstock. Kaya kung saan, para ma-maintain natin yung atmospheric pressure sa water na dumadaloy. Ganun din, kasi pag hindi natin na-maintain yun, possible, okay, mag-vary din yung energy. Then, tuloy-tuloy na yan. Kaya kailangan i-maintain din. Next, eto namang
linya na yan ay yung tinatawag na penstock. So, nababanggit na natin, Diyan dumadalo yung tubig natin galing dito sa reservoir papunta dun sa ating hydraulic turbine. And ano ba yung ating hydraulic turbine? So, ito naman yung device na kino-convert niya yung energy sa tubig into mechanical energy. Then, at the same time, nakakonect yan sa generator kung saan kino-convert na into electrical energy. Okay, so etong part naman na ito yan. Una tayo dun sa parang trapezoid. Huwag muna natin pansinin yung nakasulat na tailwater. Muna tayo sa trapezoid part. Okay, yan ay tinatawag na draft tube device na nakakonekta dun sa turbine outlet to the tailwater. So, ito yung tailwater natin. Yan yung tubig na dinidischarge ng turbine. Yung draft tube natin, makikita lang natin sa klase ng turbine na ito. Okay, wala yan dun sa kanan. So, yun na nga, nabanggit natin. Dito lang natin makikita sa turbine na yan. At yan ang ating reaction turbine. So, yan yung power generation prime mover utilizing the steady flow principle of fluid acceleration where nozzles are mounted on the moving element. So, may mga stationary and meron yung moving blade pagdating sa reaction turbine. Ang reaction turbine din, yan ay ginagamit sa mga medium and low head power plant. Ito yung itsura ng Francis turbine natin. And ito naman yung itsura ng Kaplan turbine natin. Next, etong nasa kanan naman, yan naman yung tinatawag na impulse turbine. So, yan naman yung power generation in which fluid under pressure enters a stationary nozzle where its pressure energy is converted to velocity energy and absorbed by the motor. Okay, so ito para siyang merong mga bucket dyan. So, Pelton wheel, yun yung klase ng impulse. So, yan naman ay pwedeng i-apply sa mga high head power plant. So, ganito naman gumagana yung sa impulse turbine natin. Okay, tuloy tayo. Itong portion na to, kaya ay tinatawag na nozzle. So, yan yung device designed to control the direction or the characteristics of a fluid flow. Okay, syempre, para mapabilis mo yung tubig natin, especially yung velocity, tatama doon sa ating bucket, sa mga turbine. And at the same time, yung nilalabas niyang tubig ay tinatawag na jet. Yan yung stream of fluid that is projected into a surrounding medium, usually nozzle nga. Kaya rin siya tinawag na jet kasi yung nalabas na tubig dyan sa nozzle, sobrang bilis. So, yun yung ating definition doon sa parts ng hydroelectric power plant. Okay, didiscuss natin dito is the power tayo. So, bago tayo makarating sa power, doon tayo muna sa gross or the available head na tinatawag. Kailangan malinaw rin ito sa atin. So, ang una natin titingnan dito is for the reaction setup. Okay? Yang linya na yan yung magiging reference line natin. So, yun yung parang bed level dun sa tailwater. Then, kung titingnan natin, meron tayong linya rin dyan. Yan naman yung surface doon sa ating headwater. And pag kinuha mo yung distance, that would be our headwater elevation or the headwater head. So, kung meron sa headwater, meron rin tayo sa tailwater. Doon sa surface niya, distance from the reference, yan ang tailwater head. And pag sinabi natin gross head, yan ay simply difference ng headwater at saka tailwater head. Yun na yung gross head natin. So, titingnan lang natin from surface to surface. Ulitin natin, yan ay kapag reaction
setup. Next, gross head pa rin tayo. This time, impulse setup naman tayo. So, same pa rin. Meron pa rin tayong reference. And nandun yung head, water head. Nandyan naman yung tail, water head natin. Ang kaibahan lang nito, meron na tayo ditong idadagdag na measurement. Yan ang diameter nung impulse turbine natin or nung bucket. So, for the diameter, kay ibibigay sa problem. Otherwise, pwedeng kunin. Ngayon, kung hindi kunin, ito sasabihin natin. So, since involved na yung diameter sa measurement natin, ang gross head na natin, hindi na difference itong dalawa. Kundi, mayroon ng kasamang diameter. So, minus pa ng diameter. That is the gross head. Okay, ngayon, ito. Kailangan malinaw ito. Kapag ang problem ay impulse, and at the same time nga, hindi binigay ang diameter, and there's no way na makukuha natin yung diameter, pwede ngayon natin sabihin na ang gross head ay difference ulit ng head water at saka tail water head. Linawin natin, that is only for the condition na hindi binigay ang diameter or hindi makukuha. So, tuloy na tayo. Kung meron tayong gross, ibig sabihin may net tayo or the effective head. That is simply, i-less mo lang ang head loss doon sa gross head natin. Yun ay yung net or effective head. Meron pa tayong way para makuha yung net head natin. For impulse, ito ang formula natin. So, parang parts doon sa atin sa Bernoulli. Okay, so meron tayong pressure head, meron tayong velocity head. Okay, etong formula na to, kukunin mo yan sa inlet ng impulse turbine. Then, for the reaction naman, ito ang formula natin. So, medyo nadagdagan na. Pero, kahawig pa rin ang Bernoulli natin. Meron tayong pressure head, meron tayong elevation, that is change, and meron tayong velocity 1 minus velocity 2, then parehas naka-square over 2g. Okay, bakit nagdagdagan tayo ng ating elevation? Kasi meron na tayong draft tube. So, yung draft tube dyan, naapektuhan yung energy doon sa ating reaction. So, meron tayong volume flow rate. Ang volume flow rate is area times velocity. Doon na-discuss na naman yan before. Ulitin lang natin. Area. And pag pinagsama mo yung dalawa, velocity is 4q over pi d square. So, I recommend tandaan na ito para hindi na ulit-ulit pa dito. Anyway, pag ginawa naman itong dalawa, kaya di naman ganun katagal din naman. Meron rin tayong volume flow rate for the jet. Ang formula, ganun din. Okay, ang consideration lang natin, syempre, yung jet. Yung jet na tinutukoy dyan, yung exit sa nozzle. And, kapag hindi binigay ang velocity ng jet, may ganun kasing instance, pwede natin kunin ang velocity ng jet by this formula. Okay, so yan ang formula natin. Actual na yan. So, we have CV, square root of 2GH net. Okay, net yan ha. Hindi gross, net ang kailangan dyan. Ang CV natin, hindi yan specific heat. Yan ay tinatawag na coefficient of velocity. Ayan yung parang multiplier or factor para makuha mo yung ating velocity ng jet. Kapag hindi binigay sa problem ang coefficient of velocity, okay, ang assumption lang natin, 1 yung multiplier. So, ganun lang, ha? Huwag na pang hanapin kung wala naman. Next, meron tayong number of jets. So, hindi naman natin mapuprovide agad-agad yung tubig galing sa reservoir papunta sa turbine nang isa lang yung jet. So, meron tayong maraming jet. So, to solve for the number of jets, ang gagawin lang natin, yung tubig doon sa reservoir,
nadadaloy sa penstock, kay equals dun sa tubig sa jet multiply sa number of jets. Pupunta na tayo ngayon sa power natin. So, simulan natin sa water power. Since hydro tayo, yung water power, yun yung ideal power natin. So, by formula, gamma QH net tayo. So, yan na yung ating water power. And, kung meron tayong ideal, merong actual. Yun na yung sumusunod. We have the brake or the turbine power. Ang formula natin is simply water power, multiply mo lang ang efficiency ng turbine. Paliit na to ng paliit kasi yan ay producer. So kung meron na tayong turbine power, ang turbine nakakonect rin sa generator. Kaya meron tayong generated power. So generated power now is multiply mo lang ang turbine power sa efficiency ng generator. Yan yung generated power. Take note na ang specific weight ng water ang pag-usapan natin, is 9.81 kN per cubic meter in SI, 62.4 naman pound-force per cubic foot kapag English. Mahalaga yan. Okay, punta tayo sa problem number 1. During the test run of a Pelton wheel turbine, the pressure of the nozzle was 2.5 megapascal when flowing 1.7 cubic meter per second. Penstock inside diameter is 70 cm. Determine the brake power of the Pelton wheel if the efficiency is 80%. Given are pressure 2.5 megapascal, flow rate 1.7 cubic meter per second, diameter 70 cm, that would be 0.7 meter, and efficiency 80%. Required is the power, ay brake power, power ng turbine. So ang solution natin with this formula, power is gamma QH net, multiply natin efficiency. Basta may efficiency, no? Multiply natin. Pero hindi naman lahat na efficiency, ha? Siyempre, yung connected lang sa power. So, wherein ang H-net natin sa Pelton wheel, yan ay impulse turbine, ito ang formula. Ay given naman ang pressure. Ang kulang naman natin dito, wala pa tayong velocity. At ang velocity natin, ito ang formula. So, bago natin makuha ang power, kunin muna natin yung velocity natin. Substitute natin yung mga given, and we will arrive to our velocity 4.42 meters per second. Yan na yung velocity natin. Once na nakuha na natin yung velocity, pwede na natin i-directa dito sa ating working equation, doon na sa power. So, substitute natin. Okay, sundan lang ha. We have specific weight, water, 9.81. Flow rate, 1.7. Ito yung H-net, naka-bracket naman. So, yung pressure natin, ginawa natin kilopascal, 2,500. And, in-extract natin, ginawa natin kilonewton per meter square, yung kilopascal. Specific weight. Then, velocity na nakuha natin, don't forget naka-square. Twice nung gravity, and isa pang huwag kalimutan, may efficiency pa tayo. Okay, so efficiency 0.80. Cancel natin ang cubic meter, cancel kilonewton, cancel yung meter square, so may maiwan ng meter dito. Sa denominator, nung denominator pa, tataas yan. Then cancel ang second square, cancel yung meter. So meter plus meter dito sa part na to, yan ay meter na. So, meron tayo ngayong unit kilonewton, dito meter, dito per second, so that would be kilowatts. So, power now is 3,413.28 kilowatts.